Masyadong close. Tapos Ayun, biglang dapat pala may share ako dapat pala, hindi ko na. Ano lang isang friend, siguro ilang years ko na talaga siyang hindi nakita. I mean, hindi kami nag-uusap. Biglang nag-message nung biglang sabi niya agad, Beb, pwede mo ba akong mapahiram ng ganitong amount? May ganyan din ako eksena, yung Diba? 2001 pa. Nakaka-turn off 2001 yun. pa kami nagka-work. Tapos, out of nowhere, bigla niya akong na-add sa FB. So, akala ko naman natuwa. Sabi ko, uy, ganyan-ganyan. Kasi baby pa yung anak ko noon parang hanggang 3 years old si Joy. Out of nowhere, walang kamusta na gano'n. Sabi, ang bungad agad, hi chicks, sabi niya, next, na-delay kasi yung sahod ng asawa ko. So, hindi kami makakabayad sa bahay, tsaka yung sa car loan. Nawindang ako. Sabi ko, parang kahit gusto mo makapagkwentuhan, kasi friend kayo di ba? Yung parang kamusta ka, nangyari sa life mo. Pero paano wag na lang kasi utang lang mapag-uusapan natin. Welcome to the Tattle Pond, where drama floats on every ripple and even the turtles are rolling their eyes. Each episode drops a bite-sized story that's juicy, messy, and sometimes downright wild, followed by advice that's part wisdom, part sass, and all kinds of unexpected. It's like story time, but with a splash of tea, a pinch of truth, and a whole lot of attitude. Whether you're here to laugh, learn, or just to enjoy someone else's mess for a change, we've got a cozy spot waiting by the pond. Come on in. The water's warm, the vibes are spicy, and yes, just a little bit judgy. All right. Welcome to the Tattle Pond. Welcome to another conversation with the team. This is Jermaine with my co-host Evie and with our mainstay tattlers, Chiki and Mira. Come on, all say hi. Hi. Okay, so ladies, kumusta ang week so far? Good naman. Tiring, but surviving. Anong bago? Walang bago? Meron akong tinatry na coffee. May tinatry akong coffee. I-explain ko na lang kapag nakita ko na meron result. May resulta na. Yes. Okay. Yun ang news sa akin. Okay. Kailangan ni Mira din yan kapag Ay, okay. Huwag kang maingay. Ay, okay. Kaya ako na sa view ko to, walang nakakaalam. Bakit? Huwag ka masyadong gagalaw. Ano ka, kinakain ka ng background. Ito lang ako. Hanggang dito lang talaga ako. Sorry. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Hindi pwede. Ganyan lang dapat. Steady lang tayo. Okay, support. Mami Chiki, kumusta? Ayos naman. Medyo Ayos naman. lang yung mga fur babies dito. Oh my God. I know. Parang napaka-soft-spoken mo naman, Mami Chicks. Nahiya naman ako. Ay, ganun ba? Wala pa akong kape. I need coffee. Mamaya magiging monster yan mamaya. I know, right? Okay. Well, ladies, what time is it? It's time for... Tattle time. It's tattle time! Okay. So for today's episode, ang title ng episode natin is Utang. Okay? Utang Chronicles, the Ghosting Edition. So from the title itself, alam na natin kung anong pag-uusapan natin. So it's a story that captures the emotional weight of lending money and being let down in time of emergency with a heartfelt request of advice at the end. Okay? So tayong lahat, pati yung ating mga viewers, have you ever been in a situation that you've helped so many people, tapos in case of emergency, wala kang malapitan? So today, we'll share Lara's story. It's painful, it's real, it's familiar for many of us, I'm sure. Right? So, pakinggan natin yung story ni Lara. Yeah. Panig ba yung Lara sa kanya? Yeah. So, si Evie ang pagbabasahin natin ng story ni Lara kasi dahil yung story ni Lara masyadong Tagalog, napakagaling niya mag-Tagalog. So, let's give it to her. Para makita nyo kung gaano ko kagaling mag-Tagalog. But anyway, eto na. So, nakuha ko siya sa page natin. So, ito yung main focus natin, yung not letter, but message ni Lara. Okay? Mm-hmm. So, ako si Lara, hindi ako mayaman, pero marunong akong makiramay. Kaya kapag may lumalapit para manghiram, kaibigan man o kamag-anak, madalas hindi ko kayang tanggihan. Iniisip ko,
baka ako lang ang pag-asa nila. At sa totoo lang, masarap sa pakiramdam na makatulong. Pero dumating yung araw na ako naman ang nangangailangan. Nasa emergency room si Mama, kailangan ng paunang bayad para ma-admit. Nataranta ako. Sa dami ng iniisip, naalala ko, ang dami ko palang pinautang. Kaya agad akong nag-text, nag-chat, tumawag. Paalala lang naman. Hindi ako nagagalit, hindi rin ako naninisi. Pero halos lahat walang sagot. Yung iba, typing, tapos biglang nawawala. Yung isa, scene lang. Ang sakit. Hindi ko alam kung mas masakit yung kawalan ng pera o yung pakiramdam na iniwan ka ng mga taong tinulungan mo noon. Ngayon, nakautang ako sa bangko. May interest pa. Pero mas mabigat yung iniisip ko. Paano kung mangyari ulit ito? Kaya gusto kong humingi ng advice. Paano ba magpautang nang hindi na uuwi sa ganito? At paano ko haharapin yung mga taong pinagkakautangan ko ngayon nang hindi ako tuluyang nawawala ng loob? Hindi ko sila gustong masira o kalabanin, pero gusto ko ring matutong protektahan ang sarili ko. Yon ang message ni Lara. Ang galing talagang magbasa. Oo nga. Yes. May rhythm yun ah. Talagang Thank you. galing ah. Super effort. Sobrang na-feel ko yung letter Oo, na doon. Relate na relate. Correct. So, bago natin bigyan ng advice si Lara, parang di ba parang ang sad lang din nung story na, pero totoo to, nangyayari to, na nagpapahiram ka, pero in times na ikaw yung nangangailangan, parang wala kang malapitan nga, katulad nung sinabi ko kanina. Tapos parang ang liit-liit nung space mo na naggagalawan. Kasi parang bigla ka nawalan ng mga kaibigan, ng kamag-anak, ganon. So, alam ko, parang siguro lahat naman tayo na-experience yung ganon. Yeah. Pag nilay-nilayan natin, pag nilay-nilayan yung story ni Lara, na ano yung mga, dun sa story ni Lara, ano yung naka-capture sa inyo na parang, na-caught yung attention ko na parang same din nung sa akin, ganon. Ano yung pakiramdam nyo, tapos bibigyan natin si Lara ng advice based din siguro sa personal experiences natin. Kasi hindi naman tayo mag-hypothesize ng solution para kay Lara. Pero depende dun sa magiging solution natin. Ay, magiging experience, based sa experience natin. Right? Yeah. So, ikaw Evie, na-experience mo na ba yung ganon klase? Tapos ano yung pakiramdam? Ano yung sa tingin mo na ano yung mas masakit? Katulad nga doon sa tanong ni Lara. Ako sobrang nakaka-relate din talaga ako dun sa situation ni Lara pagdating sa pagpapahiram ng money. I think at some point, marami din naman sa atin na talagang hindi tayo nag-second, walang hesitation at all para magpahiram ng money, lalo na sa taong kilala natin. Minsan nga may mga times na hindi natin ka-close, pero pag lumapit sa atin tapos nag-share sila ng story nila kung saan nila gagamitin yung pera, at may extra naman, talagang magpapahiram ka, di ba? Pero meron din talaga na at some point na hindi naman kasi di ba parang wheel yan? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So, darating yung situation na parang ikaw na yun mangangailangan. And I could really relate to that. Kasi siguro, sa akin parang at some point siguro nakahiram na din ako ng mga twice, thrice in my lifetime. Na tipong naggipit ako na kailangan kong manghiram sa kaibigan. Pero, yung part na ako yung nagpapahiram, madali yun eh. Pero pag ikaw na yung nagipit, it's just so hard. Kasi, yun nga, sakto, scene, or binibigyan ka ng excuses, parang ang dating is, ikaw pa yung masama dahil ikaw yun, alam mo yun, ikaw yung naniningil,
ng perang pinagpaguran mo, 'di ba? So medyo mahirap talaga yung Correct. situation na ganyan. So ikaw, Mami Chicks, yun, na-feel mo rin ba yung gano'n na tumulong ka tapos at the end ikaw yung nauubos? Yes. Oo. Ano na yan, tawag dito, madalas kong may experience yan kasi nga masyado akong mabait daw. Pero yun nga, daw. Kasi parang yung parang masyado siguro akong in the past. Kasi ngayon medyo natuto na ako eh. Kasi in the past parang hindi ko alam ano pala ako. May tendency to people please. So parang parang siguro hindi ko alam. Parang ko na yon, late ko na parang sige pag may kailangan ng tulong na ganito. Yeah. So, yeah. Okay. Tutulong ako kung kaya ko. Tapos kung hindi ko man siya mapahiram nung ganung exact amount, tutulungan ko pa siya makahanap ng mahihiram. Yes, ganun situation. Kung hindi mo kaya bagsak ko naging guarantor. Pero yes. nakakatuwa yun. Kasi in the end, parang iniwan super ako relief sa ere. Oh my God. Pero, yan. Kaya alam ko yung yung feeling na ganyan. Pero, yun, parang mahirap talaga. Pero, siguro, umiikot kasi, may time na ikaw yung tutulong, tapos may time na ikaw naman. So, parang, ikaw yung nangangailangan ng tulong. Oo, naranasan ko yan. Kasi nga, parang lahat ng pwede mong lapitan, gano'n. Pati yung mga dati mo. Mahirap. Akala mo, tinulungan mo before, parang nahihiya ka pa lumapit. Saka Mami Chicks, ang mahirap pa dyan, di ba Mami Chicks, yung tipong pinahiram mo, tapos hindi ka pa nababayaran. And then manghihiram na, tapos pinaramis mo sa sarili mo na hindi na, kasi pag ako naman yung naipit, gano'n na naman. Pero pag lumapit na naman sa'yo, pahihiramin mo na naman. Correct. Totoo yan. Diba? May gano'n. Parang yun yung mga hindi natututo. Hindi na natuto by Gary Valenciano. Charot. Correct. O syempre tanungin natin si Mira. Si Mira, magaling yan magpahiram ng pera. So yung mga dyan, kapag kailangan nyo ng pera, si Mira ang lapitan nyo. Sige, tapos nilalapit ko sa'yo, ha? Tsaka sa inyo. Hindi. Totoo. Guarantor pala ako. Dumating din talaga ako sa ganyan, yung tipong pag meron naman talaga, hindi mo matitiis kasi. Lalo na pa na pinagdaanan mo din, di ba? Napagdaanan mo kasi, di ba sabi mo nga, hindi naman nasa baba, nasa taas, kumbaga umiikot talaga. So, minsan, pag napapag-anuhan ka, syempre, natatouch ka dun sa story. So, nangyayari, binibigay mo. Regarding naman dun sa parang, yung masakit kasi nga, pag ikaw na yung may kailangan. Kaya lang, ako kasi sa part ko, parang, hindi, masakit, oo, pero hindi ko masyadong tinatry damdamin kasi feeling ko ako yung talo eh. Pag dinamdam mo, ikaw ang talo. Diba? Parang ako yung mag-iisip, parang pinag-aano ko na lang. Pinapasabot mo na lang, gano'n. Prayers. Yes. Pwede palang utangan to, prayers lang ang katapat. Ay, kaya nga sabi ko sa inyo guys, pag kailangan nyo ng pera, si Mira na lang ang lapitan nyo. Kasi tingnan nyo, hindi yan ipapapasa Diyos. Ipopost po namin dito or here, siguro sa baba, yung phone number yan. Hashtag malasakit sender ni Mira. Yes. Yeah. Pero anong pakiramdam? Actually, yun nga, yung ghosted ka, scene zone, tawag, di ba? Parang, anong pakiramdam niya during that time? Yung mismo, nakaparang di ba nakakainis? In a way? Iba-iba yung emotions eh. Merong parang, okay, hindi naman sense, sige, okay lang, baka busy. Pero pag inulit mo, wala pa rin, ikaw na mismo yung parang nahihiya. Ganun yung nafe-feel na nagpapahiram, di ba? Ikaw na yung nahihiyang mag-ask. Parang ganon. Kasi baka mag-overreact ka. Natatakot ka kasi mag-overreact. That's true. At saka minsan kasi iniisip mo eh. Baka kasi mag-extend ka na dun sa limit ng paniningil. Diba? Correct. Pero aminin nyo din, meron din kasi mga tao na minsan sumasagot, pero sila pagalit na naniningil ka. Oh my God, oo. That's true. Alam, ba't sila naniningil kayo? Sabi ko lang kasi nyo huwag kayong maniningil. Dapat kasi, di ba, mahiya yung nagpapautang. Dapat hindi naniningil.
Pero sa tingin nyo ba kasi, ano ang rule sa sa nangungutang? May rule ba yung mga nangungutang at saka nagpapautang? I think sa akin lang naman, no? Parang, yes, Tagalog na. Sa akin lang naman. Hindi, sa akin, parang nasa prinsipyo kasi din ng tao yun. Yes. Diba? Pag nagpahiram ka, pinagkatiwalaan ka. Kasi pinagkakatiwalaan mo yung tao na ibabalik sa'yo. Maiintindihan mo kung hindi siguro na buo na maibabalik, pero nakikita mong nagtatry. Alam mo yun? Or hindi ka dededmahin, kakausapin ka na maayos, pag-uusapan nyo kung paano mababayaran. Pero, yun nga, babalik ako dun sa sinasabi kong principle na pag ako naman kunwari yung manghihiram, 'di ba? Hindi ko dapat may responsibility ako na isipin na hiram to. Pera ito na pinaghirapan ng taong hiniraman ko. So kahit ba hindi siya naniningil, ikaw dapat, di ba, kunwari ako yung nanghiram, ako dapat yung magkukusa, magbigay ng update at least kahit hindi ako tinatanong na pasensya na, medyo madidelay ng konti, pero dapat hindi naman laging super kakadelay na as in zero. Try mo pa rin yung best mo kasi you have to, kailangan mong isipin na hindi naman yan parang nahulog na lang na pera eh. 'Di ba? Pinaghirapan niya ng tao. Tsaka parang ano mo na rin sa sarili mo yon na para pag nagkita kayo, hindi yung feeling na nakakahiya. Awkward. Pero may mga tao kahit magkita-kita okay lang sa kanila kasi ginawa na nilang business. Parang walang nangyari. Ginawa na nilang business ang panghihiram at hindi pagbabayad. Oo. Diba? Pero may kakilala kong ganyan before, like manghihiram, tapos magkakilala kami pag nanghiram siya. Tapos, kapag alam niyang hindi siya makakabayad, magkakasalubong kami sa hallway, parang hindi niya ako nakikita, na parang hindi niya ako kakilala. Tapos, parang ako naman, parang, what? Masama ba akong tao na nagpahiram ako ng pera at kasalanan ko ba kung hindi ko pa makapagbayad? Yun naman ang ano niya. Friendship over ka? Hindi, alam mo, pag magkakasalubong kayo, hindi ka naman yung nakasulat ba sa mukha ko na magbabayad ka na? Hindi naman ganun eh. Alam mo yon. So parang, siguro, parang iniisip ko na baka nahihiya siya, hindi niya pa alam kung kailan siya makakabayad or whatnot. Pero parang ang offensive lang kasi ng dating na ini-ignore ka dahil lang sa kakaunting pera. Alam mo yon, parang okay, ganun lang ba kababaw ang Actually, yung iba kasi defense mechanism kasi nila talaga yon. Yung parang mang-deadma, yung mga ganun talaga. Kasi yung hiya nila, parang ang dating, yung ego na lang nila yung pinanlalaban nila sa ganun. So, imbes na makiusap sila, it's either galit sila o didedmahin ka nila. Ganun lang. Yun na lang yung Pero weird, di ba? Na parang defense mechanism, parang, bakit? Kalaban ba ako? Diba? Siyempre kasi naniningil ka. Ba't kasi naniningil ka kasi? Hindi ko naniningil. Magkasalubong kami sa hallway. Walang nakalista sa mukha ko or hindi ako nag-text or na parang shocks pag tinignan ko sa mata. Siyempre, alam niya kasi sa sarili niya na meron siyang nakuha sa'yo. Kaya kumbaga, siya na yung, parang yun nga, defense mechanism niya na bago mo pa siya unahan na, kamusta? So, ang nangyari, deadma. Diba? Parang hindi niya na ako makamusta. Ganon. Pero sa tingin niyo ba, parang embedded siya sa culture natin, like Filipinos, yung way ng pangungutang, na ganun yung nagiging reaction ng karamihan ng tao. Na nahihiya, so nagtatago, or whatever, similar to that. Depende na lang yun sa pinalakihan. Kasi, di ba yung parang, yung iba kasi, hindi naman sila, siguro, yung, parang, na-brief ng magulang na, di ba parang pag sinabi mo, hindi sa'yo yan, ngayon, ibabalik, ganun. Parang yung iba. Pero sa tingin mo, hindi kaya nag-start din yan nga sa magulang na, baka yung magulang nung nanghihiram, tapos hindi sinusoli nung magulang yung pera. Kaya akala nila okay lang. Baka ganun na. Pwede. Yung mga tipong, isara din yung bintana, isara din yung Bombay. Di ba ganun pag may naniningil?
O sabihin mo wala ako, ah. Oo, sa bagay, totoo yun. Diba? Pero yun nga, na-experience ko din yun, na magulang yun ang hiram. Tapos, sa umpisa magbabayad. Tapos hanggang, okay, alam mo na na hindi nababayaran. Parang thank you na lang yan. Pero okay lang yan kasi alam mo na yung pera napunta para sa pamilya. Pero yung kapag sa ibang tao ka ng hiram, ibang usapan siya. Ayun. Kaya ako actually natanong yon kung sa tingin natin embedded siya sa culture. Kasi ang napansin ko lang, pag tayo, Pilipino, nangungutang, we usually give it like may storya kung bakit tayo May storya nangungutang. muna. Right? May storya na parang ang goal mo is maantig mo yung puso nung inuutangan mo para pahiramin ka. Kasi sa ibang culture, pahiram, parang yun na yun, end of story, pahiram. It's either magpapahiram ka or hindi. Pero tayo, may story, may backstory tayo. Same with kapag ka naniningil tayo. Nagbibigay ba kayo ng backstory kapag ka naniningil? Oo nga, no? Pag naniningil ka na, kinukwento mo rin kung ba't mo kailangan, di ba? Yes. Na, bakit? Ay, pwede ko bang makuha kasi kailangan ko na eh. Kasi Oo, na dapat hindi ka naman nag-e-explain, diba? To begin with. Yeah. Ako sa umpisa. Sabihin niyo ba kailangan? Ako hindi. Sa umpisa, parang... Ay, sige, go. Mommy Chicks, go ahead. Ay, sige, go na ikaw. Ako naman, kapag nag-remind... Pag nag-remind ako, like let's say may nanghiram sa akin, tapos, kunwari na pag-usapan na itong araw na to, ganyan. Kasi siya naman nag-set nun eh, di ba? So, mag-remind ako. Simple reminder lang na baka meron ka ng masisend, ganon. So, ganun lang. Pero eventually, after ilang tries, at saka kung may span to lang mga buwan, yung tumatagal na talaga na, kumbaga parang minsan palalagpasin mo eh. Doon na ako, ngayon ko lang talaga, itong situation na parang kay Lara, dito lang nagkaroon ng parang kailangan mong mag-explain why you need the money na. Kasi, nalaman ko na marami pala talaga tong tao na to na pinagkakautangan at ang dating is parang panloloko na. So, kailangan kong i-explain na parang we need the money na kasi because syempre we have kids, nag-aaral sila, may mga needs, ganon. So, para at least I'm hoping na maintindihan nung person na we need it also. Yun. Right. Yeah, parang ako kasi pakiramdam ko, naniningil tayo kasi they owe us the money. So, kailangan nilang ibalik. Right? So, ngayon, kung hindi ka makakapagbayad, sabihin mo ng maayos. Bakit ka hindi makakapagbayad? Or kailan ka makikipagbayad? Kasi usually nga, katulad ng sabi nyo kanina, kapag nangutang, usually sasabihin nila kailan nila ibabalik yung pera. Right? So, ina-expect mo, dun sa date na sila ang nag-set, diba? Ibabalik nila. Ako nga, usually, hindi ako maniningil. Aantayin ko lang yan. Yeah. Pero kapag actually, hindi nga rin ako naniningil pala. Naniningil ka ba? In case of lagay din natin yung name. Huwag ka maningil. Pakilagay dito yung name. Hindi ako naniningil. Okay, hindi ako naniningil, pero tinatandaan ko kung sino yung mga hindi pa nakakapagbayad or walang balak magbayad na feeling ko. Ganon. Yeah. So, in the future, so sabi ko, okay, may X na to sa pangalan niya, hindi marunong magbayad to. Ganon. Okay? So, parang feeling ko yan, sa mga hindi mo naman masyadong ka-close, na nag-a-apply yun. Pero yung kapag minsan sa kamag-anak, or sa super close friends, kapag narinig mo na nga talaga yung story nila, na na yung mo, na naantig na yung yung puso mo, and magpapahiram at magpapahiram ka pa rin. Right? So, ikaw, Mami Chicks, ano ang mo? Ano ang say mo sa mga bagay-bagay na kapag ka nafe-feel nyo ba minsan na parang yung excuses nila parang kasinungalingan na lang? Na parang feeling nyo wala naman talagang balak magbayad. Oo. Ay, may mga ganun. Parang din naman, parang sa experience, parang dalawang klase, meron yung ibang mema lang talaga. Yung alam mo yung ginagawa ng negosyo, yung pag may masabi. Ginagawang negosyo. Yung parang ginagawa lang nila. Ano sinabi ni Evie? Yung same na ginagawa lang negosyo or lang talaga, parang ginawa niya ng
hanap buhay yung pang Yung islam ng tao. panghihiram. Tapos meron namang others na talagang, alam mo yung meron yung very few people na talagang sunod-sunod yung trahedya and everything. Na, unfortunate events, yes. Oo, Yes. parang na ano din ako sa ganun na talagang yun yung mga talagang kahit I'll go out of my way. Yung wala man ako Yes, makakiram tutulungan kita kasi kitang-kita mo yung talagang hirap na siya, ganun. Kumbaga yung, ayan. So, depende. Makakamdaman mo din eh. Tsaka, siguro dahil nakikita mo, di ba? Ang bait naman ni Mami. Yun, parang ganun. So, pag sa akin, nararamdaman kong, na to malabo. Tapos nakikita mo, palagi na silang nasa Starbucks or nasa na sila, nasa Bora, yung mga nagsistory. So, alam mo na. Hindi ka nag-Starbucks, tapos sila yung naka-Starbucks. Yeah. Yes. And calling Nescafe 3-in-1. Ganon. True. Tapos ikaw hindi ka makabili ng mga kung ano-ano. Tapos yun. So, pag nakita mo ng, andun sila, parang, buti pa sila. Parang, Oo nga. Ano mo na, acceptance na lang, girl. Ang mga advice ko. Kasi, pag mo masyado sa dibdib mo yan, ikaw stress, ikaw magkakasakit. Correct, totoo yun. So, ang ko na lang is, parang isipin mo na lang na tinulong mo na yun. Tapos, something will, will return naman, di ba? Yung parang tenfold para sa tinulong mo or whatever. Yun na lang. Kumbaga, parang hindi ka din masyado. Tapos, lesson learned na dapat yun. Huwag ka nang uto next time. Parang gano'n. Pero nagtatanim ba ikaw, Mira? Nagtatanim ka ng sama ng loob? Kapag kunyari ka-close mo, tapos hindi ba parang lumalabas yung hindi kasi parang sa utak natin, 'di ba? Kapag nagpahiram tayo, hindi naman sa nagka-calculate tayo or nanunumbat. Tama ba yung term? Nanunumbat? Hindi sa nanunumbat tayo. Pero at the back of our head, parang feeling natin na medyo komportable ka na kapag nagpahiram ka, feeling mo, babalik din sa'yo yung yung tulong, 'di ba? Na kasi nagpautang ka, nagpahiram ka out of the goodness of your heart, 'di ba? Tapos biglang ganon. So, parang hindi mo maiaalis din naman sa akin bilang tao na masaktan. Pagka either sinisingil ka or hindi mo, kasi para sa akin, kasi lumalingan yun na kapag nag-set ka ng date tas hindi ka nagbayad, parang nagsinungaling ka na sa akin in a way, tama na? Yun. Yeah. So, pagka hindi Pwede ako? Hindi sumasama yung loob mo? Kahit konti? Sa akin, meron, syempre. Pero syempre, especially sabi mo nga, pag yan loved ones natin o malapit sa atin, syempre, nagpapasbay lang siya. Hindi mo pwedeng itanim eh. Kasi at the end of the day, alam mo, hindi mo matitiis, di ba? Minsan makukwento mo, masasabi mo, masasama loob mo, pero hindi mo siya pwedeng taniman. Pero kung siguro kung hindi mo yan medyo ganun ka-close, at kunwari ka-workmate mo lang, friends mo lang, after ilang hindi mo siya nakita, tapos ganun yung ginawa niya sa'yo. Syempre, yun yung moment na kailangan mo ng taniman. I mean, hindi taniman ng sama ng loob, pero itatak doon sa utak mo na, okay, hanggang doon na lang yun. Diba? Correct. Yun lang yun. Oo. Ako naman na-realize ko, sobrang haba ng pasensya ko pagdating sa ganyan. Kasi, bukas na usap tayo. Oo, ang dami kasi talaga na hinayaan ko na lang. Parang sa sarili ko na lang, sige na, yun na lang yung tulong. 'Di ba? Yun na lang yung tulong. Siguro nung time na kasi na yon, meron naman ako. Alam mo yun? So, okay na rin. Siguro yun, to answer your question, girl, is kung yung nagtatanim ng galit or something, hindi siguro galit, but more of grabe yung disappointment, lalo na kapag alam mong niloloko ka na lang. Example, kunwari magpapakita ng parang kung ano-anong mga screenshots, ganyan, na kesyo may hinihintay na ganito, may hinihintay na ganito, tapos mayroong ganito kunwaring cheque, and then magkakaalaman kayo ng mga magkakaibigan na parang, ay, sandali lang, yan din yung sinend sa ganito, pare-pareho ng mga reference. No? Yun, alam mong parang malalim yung hugot nun sa'yo. May kwento talaga. May ganong mga situation talaga na niloloko ka na. So, syempre, kung niloloko ka na, ibang usapan yun. So, dun I think yung parang, dun na papasok yung point na pwede nang daanin sa legal,
ng mga ganung bagay, 'di ba? Pero Pwede. it doesn't mean na dadaanin sa legal is magkakasiraan kayo. Well, syempre, obviously, pwede kayong magkasiraan na, end of friendship na or whatever, 'di ba? Pero to begin with kasi na ikaw yung nanghiram, wag kang magsinungaling, wag kang manloko pa. Yun yung point, I think. Definitely. 'Di ba? Kasi tayong mga nagpapahiram din naman, maintindihan naman natin we're very forgiving. Filipinos actually are very forgiving and understanding. Pero kapag nandun na sa point na niloloko ka, minumukha ka ng, puro BS, that's a different story, syempre. Yep. Tama. Anong say mo, Mira? Saan? Sa hugot niya? Sa hugot niya, yes. Example yun, girl. Yun nga, nasabi ko yung ko. Oo. Sabi mo lang malalim yung ano niya. Sabi ko nga malalim lang yung hugot niya. Different story kasi sa kanya. Feeling ko ikaw wala kang similar story. Wala naman. Siguro wala na may pag make believe. Oo, walang pa make believe. Sa'yo, Mami Chicks, may ganon. Oo. Meron din. Meron, ganon. May mga may pruweba kunyari na may collectibles sila, blah, 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 pero wala naman talaga, ganon. Tsaka laging, may ituturo siyang may kasalanan na kaya na-delay. Kumbaga, kasi si pinangutang may yes. So, may yung papasa. Yeah. So, correct. Alam mo na yun. Parang, okay. Lesson learned. Tsaka nagdedepende rin sa amount na hiniram, di ba? Yeah. Pag maliit Tama. Oo. Oo, kasi pagka yung mga maliit-liit lang, kaya pala hindi ko maramdaman. Oo, tama. Pero yung ramdam mo, medyo mahirap. Oo, pag ramdam mo, baka iba na yun. Oo. Okay. True. Pero kayo, narinig ko na kanina na sinabi nyo, minsan all out kayo or nanghihiram pa kayo sa iba or parang nagiging nag-guarantor na kayo para ipautang dun sa tao na yun. Sa tingin nyo daw, balikan na natin si Lara, okay? Bigyan na natin siya ng payo. Parang kung ano yung maipapayo nyo kay Lara, kasi ang tanong niya ni Lara ay, ngayon nakautang siya sa bangko, may interest pa, pero mas mabigat yung iniisip niya na kung paano kung mangyari ulit ito. So I think ang story dito ay ang advice na hinihingi niya is ano nang gagawin niya sa future para ma-prevent yung mga gantong klaseng pagkakataon na in case of emergency, zero siya. Na kailangan niya pa manghiram sa bangko, may interest, na to think na may pera naman siya dapat, na dapat nasa savings niya sa bangko niya, di ba? Imbis na nanghihiram siya sa bangko. So, bigyan natin ng payo si Lara. Mira. Sa akin, siguro yun nga. Lesson learned na lang dun sa mga taong hindi siya nabalikan nung time na kailangan niya. At the same time, syempre, Filipino nga tayo very, yung heart natin ba, soft-hearted tayo. So, darating yung point na may lalapit pa rin sa kanya. Ang advice ko siguro, dapat wag all out. Yung tipong, kunwari, kung ang pera mo is 100 na lang at ang inuutang niya is 100, siguro at least 25 to 50% na lang yung ibibigay mo. Hindi yung lahat yung hinihiram niya. Para kahit paano naman, hindi niya man maibalik, hindi ganun kasakit. Ganun siguro. Tama. Ikaw, Mami Chicks. Ayun, parang bukod sa, na matuto ka na ng ganun, yung wag na nga magbigay ng todo-todo. Yun nga, yung bukod sa may boundaries na talaga. Parang, so may restrictions ka na sa sarili mo. May restrictions parang mararamdaman mo yun na parang, parang may may kailangan to or ganun. 'Di ba? Mararamdaman mo tama. May gustong humingi ng ganyan. Parang pag nararamdaman mo na 'yon, mo na kagad yung sarili mo. Parang parang nararamdaman mo na lalapit sila sa iyo. Baka ikaw na naman yung tutunganga magsasardinas ka whatever. Tapos sila, kaya ikaw, sige. Leave something for yourself. Pero wag ka pa rin yung mahiyang magpa-remain sa pinautang mo. Pwede mo naman kausapin. Basta kumbaga, kalma lang. Wag, hanggat maaari, wag daanin sa init ng ulo na. Parang, baka alam ko naman na nahirapan ka, pero kung kunyari, kung kakayanin mo kahit unti-untiin mo lang, ganyan.
Kasi Tama. para ano din, hindi ko naman kita pina-pressure na bayaran mo ng buo, mga ganun. Tama. Para at least pareho kayong para kumbaga, at least pareho kayong may peace of mind. Tama. Ako naman sa akin. Yes. Si Evie. Ako naman, parang yung expectation siguro, ibaba. Yung expectation ng, kasi yung kay Lara kasi may mga napahiram siya, di ba? Tapos hindi siya binabalikan, hindi siya binabayaran. So doon nag-start kasi yung nafe-feel niya na parang, I'm on my own now, kahit madami akong natulungan in the past. Yeah. Alam mo yun? So, para kay Lara, sasabihin ko sa kanya na ibaba niya yung expectations niya. Ilagay niya sa mind niya na there really is a possibility na hindi na siya mababalikan itong, alam mo yun, hindi na siya mababayaran ng mga tao na to. But, at the same time, mag-hope siya na sana, somehow, meron pa rin, pero para hindi masyadong masakit para sa kanya at makapag-focus siya on how to move forward kasi ang dami niyang meron siyang di ba, sa bangko. So I think she should put her focus dun sa responsibility niya. Responsibility niya sa pag-loan niya or kung may nahiraman pa siyang ibang tao, yun yung ayusin niya. Tanggalin muna niya, i-set aside muna niya yung part na kailangan niyang balikan yung mga taong yun kasi nag-remind na siya diba? Kung darating yan, darating. I think it's really more of yung mindset and acceptance and kung paano niya ifo-focus kung ano yung responsibility niya ngayon and matuto dun sa naging situation niya. Yun. Tama, correct. Yun. Ako naman, ang payo ko kay Lara, pero syempre bago ko payuhan si Lara, I would like to parang extend lang na yung sympathy na sobrang hirap ng pinagdadaanan niya kasi mahirap talaga yon kapag yung parents mo or kahit sino man na super close sa'yo nasa emergency room ka tas wala kang wala kang pang down kasi di ba yung mga ospital ngayon hindi ka na nila i-admit kapag wala kang pa down payment di ba? So ang hirap nung ganon. Tapos syempre, kapag wala kang pera talaga, ang una mong maiisip is yung mga napahiram mo, yung mga nailabas mong pera. Hindi mo maiaalis yun dun sa tao kasi yun yung akala nila savings nila, pero hindi talaga kasi ipinahiram sa ibang tao, 'di ba? So yun yung maisip mo. Pero so yun yung sinasabi ko kanina na super sakit sa part mo kasi emergency to tapos tinulungan kita before, sana matulungan mo din ako ngayon. Pero syempre, hindi rin natin maiaalis na itong mga to na medyo dead kasi hindi naman natin din mai-expect na may pera silang like right then and there. Kasi pwedeng baka they just go by day, parang ganon. Kasi yun lang yung kaya nila. Pero kapag na-deadma ka na pwede ka lang siguro makaulit ng mga ilang beses ng pag-remind na kailangan mo ng pera. Pero gusto ko yung naging step ni Lara na hindi siya nag-dwell dun lang sa mga nangutang, na nagka-idea siya na makahiram siya sa bangko. Kasi super kailangan naman to. Well, next time daw, kung wala ka talagang pera, I think before, lumapit din kami like sa PCSO, something like that. PCSO, yeah. So or sa government, parang ganon. Para like solicit lang ng help. I mean, it's not like 100% guarantee na matutulungan ka nila. Pero syempre lahat ng mga pwede mong gawin in times of emergency, gawin mo. 'Di ba? Kasi lalo na kapag may buhay na na involved like yung health ng magulang. So I think you'll go all the way para gawin lahat ng makakaya mo to do that. Yes. Tapos, katulad din ng sabi nyo, tama kayo na dapat may restrictions, diba, ng pagpapautang. Hindi kayo dapat all out kasi isipin nyo, kailangan nyo laging mag-save ng pera para sa sarili nyo. It's what I call, I'm saving for the rainy days. Yep. Right? Kasi katulad nga ng ganyan na hindi natin laging alam kung may mahuhugot tayong pera from dun sa mga nagutang, dapat meron kang sarili. Tapos, yung mga maliliit lang na hindi mabayaran, na ikaw, feeling mo, afford mo naman na malose, yun lang yung i-offer mo. Na parang, ito lang yung kaya kong ibigay. Okay? Wag mong sobrang
saidin yung sarili mo kasi ikaw din yung magsusuffer in the long run. Ikaw din yung masasaktan. So, iwasan natin yung ganon. Tapos siguro, dun sa mga taong nag-reply naman, tapos sinabi nila, wala pa akong pera, ganito, ganyan, ganyan. Pwede kang mag-offer ng, hindi ko naman ina-expect na yung buong amount, ibigay mo na ngayon. Diba? Pwedeng kaya mo ba ng kahit 50 pesos monthly or basta nababawasan. Yes. At least nakikita mo din na, okay, baka may effort na baka kaya niya. At least mabawasan ng konti-konti yung hindi kailangan yung buo. Diba? Yes. Minsan nga yung iba mabayad lang, okay, 100, tapos na. Pero at least nakabayad kumpara doon sa totally zero talaga. And, tapos yun. Sige. Go ahead. No, go ahead. And, syempre, like sabi ko kanina, depende rin sa amount. Right? Oh. Pero syempre, ang definition kasi natin sa depende sa amount, nagdedepende sa kakayanan nung nagpahiram. Yes, exactly. So, pwedeng ang amount na malaki for Mira is not the same na definition ng malaki na amount for Chiki. Parang ganon. So, depende sa situation ng nagpahiram. But I think kailangan may responsibilidad din na nakatatak dun sa nanghiram. Na kaya, paano niya ma-realize yon? So, meron nga rin mga situation na yung nagpahiram, pag hindi talaga mababalik at nagawa mo na lahat, mo na lahat ng efforts, kaya kinausap na maayos, wala pa talaga. Tama. Pwede naman na sa legal daanin. Kasi meron din mga proseso, 'di ba? Meron kasing mga proseso din naman ngayon na hindi mo kailangang mag-spend. Kasi meron na mga proseso na kapag may nanghiram sa'yo, may mga steps doon. So, meron kasing mga situation na yung nagpahiram, natatakot sila dadaanin sa legal kasi baka gumastos sila. Diba? Pero meron pwede natin i-discuss siguro another episode yan, right? Na paano yung to protect yung mga nagpapahiram na mga tao. So, pwede rin nilang i-take yun, road na yun, kumbaga. Yep, tama. So yun nga, yung katulad ng sinabi mo, yung mga malalaking amount, syempre hindi naman natin pwedeng sabihin na, okay na yan, nakabayad na ng, kunyari, ng hiram ng 150 kyaw, tapos nakabayad ng 10 kyaw, tapos may balance pa siya na 140, hindi naman pwedeng, pinaghirapan yan eh. So isipin mo, like, let's say, katulad ni Evie, mahilig siya sa mamahaling bags, ganyan. So, ilang bags yung hindi niya tiniis na hindi bilhin para ipahiram sa'yo yung pera. Yung gano'n. Pero hindi, parang isipin na lang natin din na kapag manghihiram tayo, ibalik natin. Kasi sacrifice din yan kasi nung nagpahiram. Hindi lahat ng mga taong hinihiraman natin na akala natin may pera, ay totoong may pera. Alam mo yon, hindi natin alam kasi yung buong household budget or expenses nila. So basta pag nanghiram tayo, isoli natin. Pero yun nga, balikan natin si Lara na yun nga, focus na lang muna tayo dun sa sa magulang niya. I hope the parent gets well soon or recover soon. And na gumaling na. I'm not sure kung kailan ba na-admit si parent. So anyways, pero sana yung mga nakahiram kay Lara, pakibalikan naman si Lara, kawawa naman, 'di ba? Diba? Ayaw natin na sa atin mangyari 'yon. So, tulungan natin si Lara. So yeah, but for Lara though, you have to learn from this particular experience. Wag mo nga sairin yung sarili mo, but don't harden. Ibig sabihin, wag naman tayong maging matigas in the future na ay hindi na ako magpapahiram or Pero katulad nga nung mga Pilipino, may mga backstory lagi ganyan. So, yung mga feeling nyo na deserve naman ng tulungan pa rin natin. Pero yung mga matuto tayo na hindi pala marunong magbayad to. So, move on na tayo. Right? Sana naka-help tayo kay Lara. I know. Sana. Ay, tapos pala yung mga viewers natin, kapag feeling nyo, meron kaming payo na hindi nasabi, na parang based sa experience nyo, nag-work sa inyo, baka pwede nyo nang tulungan si Lara. Pwede kayong mag-comment down below. Once we upload the video. Correct. Yeah. So may mga pa ba tayo? May mga pa-closing, pahabol tayo para kay Lara?
I think yun na yun. Ako na-mention ko naman na lahat. Pero I'm hoping na maging nasa maayos siya sa situation niya. Kasi I think na she has a really kind heart. She has a kind heart, a generous heart. Oh, yeah. For sure. Right. So, and that wraps up today's episode. So we therefore conclude that sometimes when we give too much, whether it's money, time, or trust, we end up feeling empty or forgotten. But that doesn't mean helping others is wrong. It just means we have to learn how to protect ourselves while keeping our hearts open. Thanks for dipping your toes in the taro pond. Kung relate ka, napa-same ka, or napaisip, hala, ako yun mission unlocked. Follow mo na ang The Taro Pond para sa next episode ng Chika Plus Bio Combo na hindi mo alam na kailangan mo. So if you connected with Lara's story or you've gone through something similar, katulad ng sabi ko kanina, or may kwento ka, DM is the key. Send us a message, a story, or even a voice note. This podcast isn't about talking. It's also about listening to. Basta wag toxic, please. Okay? So next week, let's hear the other side of the story in the next episode entitled Gipit Chronicles, Utang, Hiyang-Hiyak, Umaasang Makaahon. So short story to ng ongoing financial struggles, borrowing money and emotional toll, and some advice to help. So catch you the next time for more drama, more laughs, and of course, more advice. Until then, this is Jermaine with my co-host, Evie, and then our mainstay tattler, Chiki and Mira. You've been listening to Utang Chronicles, the Ghosting Edition, kung saan hindi lang tayo nakikinig ng kwento, kundi ng damdamin din. Stay spicy, stay curious, and above all, stay you. Bye! Bye!